Mga nagbabawal na ipakain ang karne ng baboy ay aral ng demonyo. Ito ang ating naririnig sa mga tao dahil mababasa daw ito sa 1 Timothy 4:1-4. Ito naman ang hamon ko sa kanila ng mga tanong. Una, kailan ba nilabas ang aral ng demonyo? Pangalawa, paano naging aral ng demonyo ang aral ng Diyos noon? Pangatlo, lahat ba na nilikha ng Diyos na hayop ay maaaring kainin ng tao? Ito ang tamang pagpapaliwanag ng talata sa Biblia. Una, unawaing mabuti ang mga talata at basahin ang mga konteksto. Pangalawa, tukuyin kung kailan lalabas ang aral ng demonyo. Pangatlo, alamin kung kanino at anong saralang sa demonyo. Ang dietary law or ang pagbabawal sa pagkain ng mga karumaldumal o maruming hayop ay inuutos ng Diyos noon sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises sa Leviticus 11:1-47. Kaya tiyak na hindi ito aral ng demonyo dahil ang Diyos ang may utos nito at matagal ng utos bago dumating si Pablo. Samantala, ang aral ng demonyo ay lalabas sa huling araw pagkatapos ni Pablo hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi maaari na ang utos ng Diyos noon ay maging aral ng demonyo ngayon. Ang lahat ng nilalang, ang Diyos ay mabuti. Wala naman tayong tutol diyan ngunit hindi lahat na mabuti ay dapat kainin. Maaari mong tanggapin ito ng may pagpapasalamat. Ngunit hindi lahat ng binibigay sa atin ay pagkain at pwedeng kainin. Pakibasa na lang sa 1 Corinto 10:23. Nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang layunin, likas at katangian. Hindi lahat ay maaring kainin dahil mawawala na ang tagapangalaga ng kalikasan at tagasilbi sa tao. Gaya ng mga sumusunod. Una, aso, sila ang tagabantay ng bahay at kumakain ng mga tira-tira o leftover. Pangalawa, baboy, tagalinis ng bakuran at kumakain din ng mga maduduming pagkain o scavenger. Pangatlo, kabayo o kamelyo, ginagawang transportation noon. Pang-apat, isda na walang kaliskis at palikpik na gaya ang pusit, sugpo, hipon, tahong, alimango, hito, jellyfish at iba pa. Sila ang tagalinis ng dagat. At ilog o tinatawag na janitor fish. Ang Diyos ang naglikha sa lahat ng bagay at sa tao, kaya alam niya ang makakabuti at nararapat ipakain sa kanyang nilikha. Mayroon din instruction at manual ang Diyos na makikita sa kanyang aklat sa Leviticus 11:1-47 kung ano ang dapat kainin ng tao. Mahal na kapatid, mahal ka ng Diyos, ayaw niya na ikaw ay kumain ng maduming hayop. Kaya huwag maniwala sa mga nagsasabi na maaari ng kainin ng maruruming hayop dahil ang Diyos noon ay Diyos pa rin natin ngayon. Pakibahagi upang malaman din ng iba. Salamat at God bless.